Grabe, tinatamad ako ngayon, ah. Magtatamad-tamaran nga ako ngayon. Mamaya na lang ako trabaho. So, meron akong na-realize bago mawala yan at makalimutan, gagawa na ako ng video. So, sasabihin ko muna na itong ini-state ko is hindi po yan pang i-insulto or etc. Nag-state lang po ako through experience and kung anong napapansin ko. Kasi sa ini-state kong sample, sa ini-state kong pagbi-business, kung wala kang patient na napakahaba at paniniwala na God provides, ano mangyayari sa'yo? Meron kasi tayo nung kwan na paggagawa tayo ng business, dapat ganito na agad. Ganito. Yan din naman yung nilalabanan ko. Kaya nga, cutting curse na sinasabi nila. Yung, yung gusto natin is mangyari agad, na mangyari na walang struggle too much, na walang ganito ganyan. Meron yan. Kaya nga sabi nilang, the better suffering is, the better future is. So, ayan, natitaste din sa paniniwala sa Diyos na God provides. And, sa pagiging bata, kasi sabi ko nga, feeling ko, kung noon, bata ko ngayon is parang mas bata ko. Iwan ko ba kung ilang taon ako. Ilang taon kaya ako? Yun na. Nafe-feel ko kasi parang nagmamature ako nung una, excited ako, sabi ko. Ngayon, parang natitrigger yung maturity na pinapareflect yung ganito, ganyan. Kasi pala pag sa bata, wala kasi ako nung bata, parang namulat ng maaga sa hirap ng buhay, kaya lahat worries. Sa iba pa ng bata, pag andyan yung mga magulang mo, kasi yung feeling ko ngayon is dahil alam kong nandyan lagi ang Diyos, parang yung trabaho niya is parent, the mother and father, na ako na nag-grow. Ganun din pala ang process ng healing, na kailangan mo ipanganak bilang isang bata ulit para maranasan yung hindi mo naranasan kung laging paghihirap na sasabi nila na etc. Or kung alam mong andyan lagi yung parent and the father mo tapos bigla kang nahirapan, na nasira yung trust mo na akala mo andyan lagi yung father and mother mo, syempre gusto nilang makita mo yung matuto ka. Kaya biglang nawala sila. Lalong-lalo kung maaga kang nagkaroon ng pamilya. Gusto ka nilang matuto. Parang ganun lang din ang Diyos. So, dito ako nakahilatay. Anong oras na? Mag-aalas 8. Pero gusto ko pang parang bata, no? So, yun yung laging sinasabi. Tanda mo na, i-accept natin as bilang magulang din, may pagkakamali tayo. Kasi nakita nilang at pinaramdam nyo, inispoil nyo sila na laging andyan kayo. Pero kulang kayo sa paalala, advice. Na kahit andito kami lagi, isipin mo naman kung gusto magka-boyfriend, mag-advise ka, magpaalala ka ng ganito kung anong disadvantages and advantages. Kung anong hindi dapat at dapat. At yung pagbibigay ng maraming allowance sa tawag nila kasi isa din yun sa pag-aano ng bata. Pagre-rebel din ng biglang yung ini-spoiled na sasabi nila tapos biglang yung papaalala mo sa bata na oo, ini-spoiled kita ngayon kasi bilang magulang, kung nakaranas ka ng kahirapan noon or hindi ka man nakaranas ng kahirapan kasi pinaramdam din ng magulang mo yan noon nung bata ka, pero ngayon na magulang ka, dapat marunong ka din mag-advise or magpaalala sa anak mo. Huwag mong iisipin na marami akong problema, bakit ko
Hindi yan ang trabaho ko. Kaya nga, andyan ang school. Kaya nga, andyan yung grandparent or kaya nga, andyan yung mga tao na darating na magpapaalala sa kanila. Hindi. Ikaw ang unang. So, through experience na struggle, na parang sa healing na to, walang nagpalaki sa akin, kundi ang Diyos. Yun din ang ginagawa niya sa akin. So, ano na? Anong consequences ng steps mo? Itong unwise decision na to. Kaya andyan ang realization. Pero, of course, bilang isang magulang, andyan ka pa rin na, kasi nangyari na ang nangyari, tuloy pa rin ang trabaho. Bilang parent, advice pa rin, motivate, guide, until we are gone na sasabi nila. Pero ang Diyos, never naman talaga. So, ayan. So, kasi alam ko, lahat ng ina-stick ko na iba, lahat nung pagkakainti ng iba is insulto. So, ano naman yung ano? Inisip nyo po na yan, na insulto yung ano. Anong pagkakaiba? Yun ang totoo. Kasi ba't mo naisip na ganun? Ganun lang po yun. So, kailangan natin i-accept, mag-reflect, ganun. So, kaming nagsasabi ng katotohanan, sinasabi lang namin ang totoo through our experience. Kahit mabait yung taong yun, kung na-experience namin yung ganito, para ma-clarify na talagang mabait yung taong yun, baka in the bad mood yung taong yun. So, kunwari na ako ang naka-experience nun, baka in the bad mood sila sa part na yun. Kaya, don't judge agad sa na-experience mo sa taong yun, na ganun siya talaga yung pagkatao niya. Pero pag paulit-ulit na ganun, ay iba na, meron na tayong pain syndromes na dapat i-heal, baguhin. Parang yung ano, pag iisip ng laging negative sa sinasabi ng tao, hindi mo clarify kung bakit niya sinabi yun or tinanong kung bakit. Mas maganda kasi magtanong at kung ano mang kinakatakutan nila na yun. Well, tutuloy ko to. Well, sabihin ko nang meron akong fault kasi bata pa ako noon. Kaya nagko-forward dito. And hindi ko inisip na, oo, naglabas ako ng, ano, na, umutang ako. Tapos may umutang. Tapos, may nag-advise din na, sigurado ba kayo kasi magkikrisis na. Meron talaga yung ano yung confidence and courage na paniniwala na andyan naman si God para ano, kung ano mang problema, darating siya. Yung God provides. Alam ko yun yung tinitignan sa akin lalong-lalo yung kasama ko. Para ngayon na na-realize ko, na mesmerize ko, at napipinpoint ko at nakukunik ko, wow. Parang may nakikita sila sa akin na hindi ko nakikita na hindi lang yung excitement na nakikita nila. Na gusto ko ring tingnan nila at tingnan nyo. At syempre pinakita din ng Diyos kasi siyang nagpapalaki sa akin. Sabi ko nga bata pa ako. Yung pagkakamali ko. Pero ang sagot ko sa kanya, alam ko po. Pero you provide, diba? Parang ang sagot sa akin is good energy. Yung pagkaharap mo yung tao, mananahimik pero nakasmile na alam niyang naniniwala ka sa kanya. Kasi yun nga yung work ng Diyos, di ba? God provides. Pero minsan masisira yan dahil sa stress, depression, ganito. Ganun talaga ang buhay, di ba? Pag may problemang darating, medyo mawawala yun. Tapos, mamaya ulit, babalik yan. God provides. So, yan. At observation, hindi lang relationship. Katulad ng inuman kasi na-realize ko nga, nabanggit ko din, na wow, bata pa ako nung ginawa ko yung challenge na yun. Trust them. Pagsabihan nyo lang ng tama, ganito, ganyan, doon nyo malalaman kung napalaki nyo silang may disiplina.
Kausapin nyo lang mabuti. Give your trust to them. Pero dapat iparealize nyo sa kanila yung responsibility nila. Kung gusto nilang uminom ng marami, alam dapat nila yung cost, yung sakto lang, o tama naman, yung responsibility na sinasabi nila. Trust them bilang isang magulang. Pero paalala nyo yung edad nila. OMG. Ngayon na naano ko, nami-mesmerize ko ulit. Oo nga. Kasi gusto kong makuha ulit yung energy na yun. Na yung unang-una. Oo nga no. Yun pala ang, kasi bilang ikaw na magulang, God, naniniwala ko totally 100%. Kaya bara-bara na nag-go kahit ang pinanggalingan is utang. Laki kasi actually. God provides, kaya yan. At dito mo rin makikita kung paano magtutulungan ang bawat isa. Yung test natin ngayon na nangyayari is paano mo makikita kung paano mo paniniwalaan yung God provides, paano kayo magtutulungan, magkakaibigan sa trabaho, pamilya, kahit anong organization yan, status, bilang tao dito sa mundo, leadership to people, people to leadership, country to country, friendship, meron doon, relationship, andoon. OMG. So, hanggang dito lang tayo. Medyo short, di ba? Pero, given kung anong gustong ibigay na message. Kung may napansin kayo, comment down naman para matutunan nating lahat. Or kulang, sabihin mo na, or tanong, sagutin natin as much as possible. So, kailangan ko maganda. Anong oras na? Wow, pag na 9 na, andito pa rin ako nakahilata. Feel ko kasi ano-anoin ngayon eh. Tamad-tamaran. So, thank you for watching. Don't forget to subscribe, click the notification, comment if you want, and share.